Nailangitan kan managparabor nga Dios o may kamiama nga si papakumbaba iti trono iti kaasi kan parabor yo. Agyamang kami Apo Dios kan po may Kristo nga isu iti natay. Isu iti naitanam kan isut nagungar manen tapno ija madang kami iti biag. Biag nga agnanayon na espirituan nga panagbiag tapno ija kadi Apo kadadati mabalin mi nga useren nga agserbikin ka. Bigbigan mi Apo Dios nga iti panagbiag mi ket adu latad iti pagnaan mi nga pakasuotan nga ijay ket mapapino iti kastami nga agserbikin ka. Ket iti kinakapoy mi Apo Dios o may kami nga si papakumbaba mangbigbig Apo Dios nga han mi nga kaya nga makapagpatuloy nga agserbi no awan met lang Apo iti parabor nga ipayo. Isong Apo iti kinakapoy mi kararag mi Apo Dios pabilgen yo da kami. Kat ijay kadi Apo Dios iti panagserbi mikin ka agbaling kami Apo Dios nga ulidan iti uneg iti pagtaengan iti uneg Apo iti trabaho kan oray pa iti komunidad nga ayan mi. Kat sikang ornama iti mangsabet iti kasapulan ti tunggal maysa kang rona na Apo Dios iti na espirituan da kayo ti mangpabileg iti tunggal maysa baban iti parabor yo kan baban iti sasawa yo kan oray pa Apo Dios kadigiti na dumaduma pagkasapulan iti physical kan oray pa iti financial da kayo lata kadi Apo Dios iti mangsabet baban Apo iti profession nga ipapayo. Kat alama iti panagpatuloy mi kararag mi lata Apo iti panagibiyang ti Santo Espiritu tapno ija dagiti sasawayo nga adalon mi manen ket adda kadi Apo nga agserbi nga tawron mi nga na espirituan mangpapigsa kada kami iti panagtuloy mi nga agserbiking ka. Alama dagiti kararag mi iti napatinganagan ni Apo Kristo. Amen. Okay, agtugaw kayo. Okay, iti panagpatuloy tayo, iti verse by verse study, iti Ephesians, ket antay ko mga ikikaton iti panunod tayo, so let's not remove from our mind na yung pinag-aaralan po natin ay in connection pa rin sa body of Christ, the church. Na nakita po natin na yung mga tao ng Diyos, may factory defect. At the factory defect na. But not from God, but from our ancestor. Diba? Jay ko na nga Adamic sin. So we have a factory defect. But not from God. Hindi po nanggaling sa Diyos because when God created man, anong sabi ng Diyos? It is good. So lahat po ng ginawa ng Diyos ay maganda, mabuti, kaaya-aya, at it's perfect. At ang nagbigay ng commendation ang Diyos mismo at sinabi niya, it is good. But when sin entered the world, nung pumasok yung kasalanan sa mundo natin through Adam, yun na, nagkaroon na tayo ng factory defect. So lahat po tayo, isinilang na, sabi dito, we have a sin nature. We have a sin nature. Everybody has a sin nature. No one is exempted except our Lord Jesus Christ. So lahat po tayo may sinful nature na tinawag ng salita ng Diyos ay the old man or inherited sin or the flesh. At ito po ay it was manifested sa ating pag-aaral. Ano ba yung manifestation ng factory defect na ito? Dead in trespasses in sin. So patay po tayo sa ating mga kasalanan. And then sabi dito, you walk according to the course of this world. So yung paglakad po natin ay naaayon po sa paglakad ng mundong ibabaw na ito. At kung ano yung mga uso na kasalanan, ayun din po yung sinusunod natin. Kaya sunod-sunuran. At sa verse 3, anong sabi doon? We live according to the lust of the flesh. So the lust of the flesh has many manifestation. Hindi lang po isa yung manifestation ng lust of the flesh. Dami po niyan. Depende na kung saan ka.
Kaya, yun po yung buhay natin. Yun yung, doon mo natin makikita yung factory defect na natanggap natin sa ating ninuno na si Adam. Pero, pasalamat tayo kasi nga, sa katayuan natin na ganyan, yung kwento ng buhay natin sa kasalanan, kwento ng buhay natin na patay tayo sa ating mga kasalanan sa nakaraan, biglang may pumasok. Diba? Sa verse 4. Anong sabi sa verse 4? But God. But God. So, makita natin dito, the provision of God in Christ. The provision, yung provision ng Panginoon sa atin through our Lord Jesus Christ. Makita natin kung yung sa susunod na verses, makita natin doon kung ano yung ginawa ng Diyos na ito sa atin. So sa verse 4, sabi po dito, but God being rich in mercy because of His great love for which He loved us. But God. Just imagine. Sabi ng Diyos, patay kayo sa inyong mga kasalanan at pagkukulang sa Diyos. Sabi niya, patay tayo because we walk according to the course of this world. We are dead because we live in the lust of our flesh. And then all of a sudden, sabi ng kwento, but God. Siguro maganda tong sermon, but God. So, makita natin that yun yung kwento ng buhay natin. Yun yung factory defect natin. Yung manifestation ng ating factory defect. Pero, in that scenario, makita natin biglang pumasok ang Diyos. But God. So, yung but God na ito is an adversative contrast. It is a contrast. Ano bang kino-contrast dito? The divinity of God in His rich mercy comparing to our total depravity and helplessness. So biglang pumasok yung Diyos. But God, tingnan po natin dito, sabi nga, patay tayo sa ating kasalanan. We are separated, totally separated from God. At sabi nga natin, verses 1 to 3 of chapter 2, tinutukoy nito yung total depravity of man. Talagang wala po tayong kakayahan kasi nga, patay tayo eh. We are separated, totally separated from God. Yun yung kwento natin. Pero, sabi dito, but God. Pinapakita na yung kaligtasan natin, sinong gumawa? Ang Diyos ang siyang pumasok. So yun yung buhay natin. Wala tayong pag-asa, talagang walang pag-asa. Pero biglang pumasok ang Diyos, sabi niya, but God. He initiated the action of our salvation. Siya yung pumasok sa ating kinakatayuan na hopeless state. At binago niya yung katayuan natin ngayon. Binago niya yun. So if we're going to reflect the word, sabi niya, we are dead in our trespasses and sin, but God. We walk according to the course of this world, but God. We live in the lust of our flesh, but God. Romans chapter 5 verse 8, anong sabi doon? But God demonstrated His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. He demonstrated, pinakita niya yung lubos-lubos na pag-ibig niya sa atin. Na nung tayo makasalanan pa, patay sa kasalanan, walang pag-asa. Ang Diyos ang gumawa. Titus chapter 3 verse 4 and 5. Sabi po, but when the kindness of God our Savior in His love for mankind appear, He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit.
So makikita po natin na talagang yung buhay natin na walang pag-asa, nung pumasok ng Diyos, ang Diyos, biglang nagkaroon ng pag-asa. There is a hope and a future. So ito yung kwento ng buhay natin eh. Kaya kung titingnan natin yung word na but God, if I'm not mistaken, yung but God was used 45 times. Ewan ko, kung totoo yun, parang may narinig ako na ganun, but God. It was used 45 times. If I'm not mistaken, kung tama yung pagdinig ko. Kasi, I tried to check, pero, ewan ko, nawala ata sa isipan ko yan. So, sabi nga, but God, pinapakita that God is the initiator and author of our salvation. Siya yung pasimuno, at siya yung nagsimula, at siya yung author ng ating salvation, hindi po tayo. At kung babalik tayo sa chapter 1, anong ginawa ng Diyos na ito? Sabi nga, He chose us in Him before the foundation of the world. But God, we were dead in our trespasses and sin, walk according to the course of this world, live in the lust of the flesh. Pero, He chose us in Him before the foundation of the world. Sa verse 5, He predestined us to adoption as sons. He graced us in the beloved. He lavished on us redemption and forgiveness of our sins. He made known to us the mystery of His will. Verse 9 and 10, He made us His inheritance. He sealed us with the Holy Spirit of promise. So, yun yung ginawa ng Diyos. He initiated our salvation. Siya yung nagsimula sa ating kaligtasan. So, aabante tayo. Chapter 2. Sino ba kasi itong Diyos na ito? At ano ang kanyang ginawa sa buhay natin? Ang Diyos na ito, sabi sa verse 4, in our present study, sabi, He is rich in mercy. His love for us is great. Talagang yung pag-ibig niya sa atin ay immeasurable. Sa verse 5 and 6, anong ginawa ng Diyos na ito sa atin? He made us alive, raised us up, and seated us together with Christ in the heavenlies. Sa verse 8 and 9, He gave us His gift. Sa verse 10, pinakita doon that we are His workmanship. Wow naman ang Diyos natin, ano? Talagang nakakamangha. So, going back sa ating study, but God, ay pinapakita dito na ang buhay po natin, ang kaligtasan po natin is purely monergistic. Kung titignan natin sa chapter 1 at sa chapter 2, lahat po ito gawa ng Diyos. Wala po tayong tinulong sa Kanya. Ang itinulong lang natin, siguro sabi ng mga theologian, ay ang mga kasalanan natin. Our dire situation initiated God to come down to us. So, makita natin that yung Diyos na ito, nakita yung kalagayan natin, siya mismo ang pumunta sa atin. So, there is no synergism in the context. It is purely the work of God. So, nakita natin, sino ba ang Diyos na ito? Sabi kanina, He is rich in mercy. Being rich in mercy, sabi ni Nasby. Yung word na being, ibig sabihin, He existed forevermore na sagana yung kanyang mercy. Ano ba yung mercy sa Tagalog? Mercy is? Grace is biyaya. Basta mercy. Si mercy. He's rich in mercy. So, kung titingnan natin, yung verb na being sa Nasby or I, me, ibig sabihin to exist. So, pinapakita dito that God continually exists. Patuloy na andun yung Diyos. At ang Diyos na ito ay saganang-sagana
sa kanyang mercy para sa atin. He is pure, rich in mercy. So, His mercy for us is continuous and abiding. Hindi po nahihinto yun. Kasi nga, merciful ay characteristic ng Diyos. Kaya you cannot separate God from His character. Kasi kung ano yung character ng Diyos, siya yun talaga. So kung babalik tayo sa Old Testament, God is described as a merciful God. A kind and merciful God. Yun po yung Diyos natin. He is mercy, rich. Hindi lang merciful. Andito yung magdi-describe sa kanya na salita. Sabi dito, He is rich. Yung word na rich, ibig sabihin, alam mo natin yan, na having more than abundance. It's having more than abundance. Lubos-lubos yung kanyang mercy para sa atin. Hindi po nagkukulang. He is rich in mercy. So, He is rich in mercy. I-compare mo yon again sa ating previous na katayuan. He is rich in mercy while we are dead in our trespasses and sin. He is rich in mercy when we walk according to the course of this world. He is rich in mercy even when we live in the lust of our flesh. Bakit nga ba mercy ang ginamit dito? Ano ba kasi yung mercy? Mercy, according to theologian, is God not giving us what we deserve. God not giving us what we deserve. Hindi po binibigay yung Diyos yung deserve tayo. Deserve kayo dyan. Ano ba yung deserving natin? Because we are dead in sin, we walk according to the course of this world, we live in the lust of the flesh. What does the justice of God requires in that situation? What does the justice of God require in that situation? Ano ba? Di ba? Judgment. We deserve, ano yung deserve natin? Punishment. We deserve His wrath. We deserve hell. Pero hindi po yun yung binigay ng ating Diyos sa atin. We deserve that. But then, because of His mercy, hindi na po binigay yun. Kaya nga sa Lamentation chapter 3 verse 22 and 23, anong sabi ng mga Hudyo? It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassion fail not, they are new every morning, great is thy faithfulness. It is because of the Lord's mercy that we are not consumed. Nandito pa rin tayo, bagamat ang dami po yung ating mga pagkukulang, pero ang binibigay ng Diyos sa atin, His unending mercy. Kaya pasalamat tayo kasi our God is a merciful God. And then sabi, because of His great love, which He loved us. Ano bang dahilan kung bakit binibigay ng Diyos ang kanyang mercy sa atin? Sabi dito, because of His great love. Sa kadahilanan ng kanyang infinite, hindi mo masukat na pag-ibig niya para sa atin. Diba? Yun yung Diyos natin. He is a loving God. Sabi kay Pedro kanina, do you love me more than this? Kasi yung Diyos na yun talaga binigay niya yung pag-ibig niya para sa atin.
John 3:16 sabi, for God so loved the world. Sa 1 John, sabi doon, we love Him, not because, ano sabi doon? Uh, we love Him because He first loved us. So love begets love. Kaya sa ating paninilbihan sa Diyos, it's not because we love Him first. Hindi po. Hindi po tayo ang unang gumawa ng hakbang ng pag-ibig. Ang Diyos po ang siyang gumawa. So, sabi dito, yung description ng pag-ibig ng Diyos ay sabi, great love. Yung word na great, ibig sabihin, infinite, eternal. Hindi mo talaga masukat yung pag-ibig niya sa atin. Kaya nga yung awit, the love of God. Gamitin mo man yung tao sa mundong ibabaw na to fill heaven. Or gamitin mo man yung lahat ng tubig sa karagatan to write the love of God in the sky. O, nagamit na natin yung mga tubig. Nasulatan na yung kalangitan. Pero, the love of God, hindi pa rin natin nasasabi. So, He loved us because of His great love. At kung titignan po natin, yung pag-ibig na ito ay hindi po siya basta-bastang pag-ibig. It is an action word. Ito po ay isang action words. That God really display His love, na pinakita talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Paano niya pinakita? Babalik tayo sa yung binasa natin kanina, sa Romans chapter 5 verse 8. Sabi ito, but God commended His love toward us. Pinakita niya yung pag-ibig niya sa atin, that while we were yet sinners, patay tayo sa ating mga kasalanan, Christ died in our place. So kung isasum up natin yung pag-ibig ng Diyos, in other words, look at the cross. Ang krus po ay siyang simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. That is His love. That is His action. Yun po yung gawa ng Diyos, pagpapakita ng Kanyang pag-ibig sa atin. Na bagamat andun tayo dun sa patay sa kasalanan natin, gumagawa po tayo ng mga kasalanan sa laman, walking in the course of this world, ay binigay po yung Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin. And that is Christ in the cross. Kaya nga, sabi ng mga theologian, kailan ba tayo inumpisahan na inibig ng Diyos? Kailan ba tayo inibig ng Diyos? Nung tinanggap natin siya bilang tagapagligtas at Diyos? When did God start loving us? Kailan ba nagsimula yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Sabi ng awit, before the world began, you were on His mind. Ang ganda ng awit na yun, inaawit ng maraming Kristiyano, pero ang problema, hindi nila naiintindihan yung awit. Kasi nga, even when we are dead in our transgressions, God loved us. So kung titignan po natin dito, meron po yung limit yung pag-ibig ng Diyos. Hindi po niya sinabi na inibig na lahat yung sanlibutan. Sabi dito, because of His great love with which He loved us. Love us, yung us na to, ibabalik tayo, the body of Christ, the church. We do not know exactly kung paano ginawa yun ng Diyos, but we trust na yun talaga ang Kanyang ginawa.
We may not explain it theologically. Kasi nga, may pagkukulang tayo, may factory defect tayo. Minsan di natin maintindihan, but that is faith. Di natin maintindihan totally, but we believe. Naniniwala tayo, nananampalataya tayo na yun yung kanyang ginawa. Kasi yun yung nakasulat sa salita ng Diyos. Mahirap kasi minsan kapag pinilit natin na i-explain. Doon lumalabas yung mga false teachers. So, He loved us. Makita natin na yung pag-ibig niya ay nakafocus. We are the object of His love. Kaya, He started loving us even when we are dead in our transgressions. He started loving us even when we are dead in our transgressions. Sabi sa ng salita ng Diyos, ewan ko kung sa Proverbs yan. Proverbs ba? Sa Jeremiah. No? Nakalimutan ko. But God is angry with the wicked every day. In our sin, we are considered as wicked. Pero, sabi dito, He loved us even when we are dead in our transgressions. Makita niyo yung pag-ibig ng Diyos niya. Na sobra-sobra. Na dito, sabi niya, even when we are dead in our transgression, pinapakita dito na ang katayuan natin noon ay we are walking dead. Zombie. Zombie. Walking dead. Because we are dead spiritually, then we are walking physically. Kaya, yun, walking dead. Totally separated from God sa kadahilanan ng ating mga kasalanan. Pero, ang sabi ng Diyos, He loved us. Inibig tayo ng Diyos. At binigay ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa cross in order for us to be saved. So even when we are dead in our transgressions, so tignan po natin, patay tayo sa ating mga kasalanan, pero anong ginawa ng Diyos na ito? He made us alive together with Christ. Made us alive. Zozopoieo. Ayan ko. Anong salita yun? Zozopoieo. Favorite ko yung prefix dito na san. Paulit-ulit na sasabihin ko sa iyo. Kasi nanggaling to sa prefix na san, together with, zopoieo, to make alive or to quicken. So, sinasabi dito na we are dead in our transgressions, sa ating mga kasalanan, but God made us alive. So, ang Diyos ang gumawa. Binuhay tayo from the deadness of our sins, sa kadahilanan ng ating mga kasalanan. He made us alive together with Christ. It does not mean to say na may kasalanan si Kristo. Tayo po yung may kasalanan. But Christ bore our sin at the cross. At anong sabi doon sa 2 Corinthians 5:21? God made Him, si Kristo, who knew no sin, to be sin in our behalf, in order that we will become the righteousness of God in Him. He made us alive. Binuhay tayo. So, kung titignan natin dito, yung word na zozopoieo, sa kapanahonan nila, ay ito po ay revolutionary, sabi nga. Kasi, ang paniniwala nila noon, life and death lang. Life and death, that is physical.
Eh kung babalik ka, magiging aso ka. Magiging, ewan ko kung saan ka babalik. Pero kung sasabihin mo that you will be made alive again, foreign yun sa kanila, hindi nila naiintindihan. Even the notice, even yung mga apostles nun di ba? Si John, nasabi niya nakwento niya na he will be raised from the dead. Pero hindi nila naiintindihan not until Christ resurrect from the dead. So kung titignan po natin dito, sabi dito, pinapakita yung trabaho ng Diyos kung babalik tayo sa chapter 1 verses 19 and 20. Anong sabi sa chapter 1 verses 19 and 20? And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. The surpassing greatness of His power toward us. Yan po yung ginamit ng Diyos when He made us alive together with Christ. So made alive, pinapakita dito that we are dead in our transgressions, in our sins. Pero yung kasalanan natin, binigay kay Kristo. And when Christ was buried, He made us alive. Kaya sa Romans chapter 6, makita natin doon. He made us alive. Anong purpose? In order for us that we might walk in the newness of life. Kaya may purpose ang Diyos. Kaya binuhay tayo muli spiritually. To walk in that newness of life. Because we are His, sa verse 10, we are His workmanship. Right? So He made us alive together with Christ. At again, I would like to say na yung prefix dito, pinapakita the intimacy of that work, our inseparableness with Christ when Christ rose from the dead. Na when Christ rose from the dead, we rose with Him, and that will be our spiritual state forever. Hindi po magbabago yan. Kaya kung may buhay ka spiritually, hindi po pwedeng mawala. Because as long as Christ is alive, buhay po tayo spiritually. Bagamat maraming kapagsubukan ang dumadaan sa buhay natin, that does not negate yung katotohanan na buhay po tayo spiritually. Kaya nga sa buhay po natin, di ba, meron yung time na talagang nasa ibaba ka. Parang wala ka ng ganang magpatuloy. But then all of a sudden, andun ka muli, nagpapatuloy. Why? Because you have life. Spiritual. At sabi dito sa panguli sa verse na ito, by grace, you have been saved. Sa Biblia ninyo, ay open and close parenthesis. Pero sa Greek manuscript, wala pong open-close parenthesis. Yung word na to Christo carity ay naihiwalay lang yun sa dash. Pero, hindi sinasabi na wala tong silbi. It was separated by a dash sa Greek manuscript. Ito po ay nagpapakita that there is an interruption of the flow of thought na parang may insertion na nagawa. It is an abrupt insertion giving the definition kung ano yung made us alive together with Christ. Parang dinefine lang yung word na yun. Pero, andun yung word.
Kasi kung babasahin natin to, sa verse 4 and 5, "And has raised us up together," or sa verse 4 pala, "But God in His rich mercy for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, and has raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus." So, yun po yung flow ng thought. Pero, biglang nagkaroon ng insertion sa verse 5. Sabi doon, "By grace, you have been saved." Yung word na by grace you have been saved, ay andun po siya sa original na manuscript. It was separated only by a dash. So, pinapakita, andun siya. At yung word na ito, by grace you have been saved, ay it is an explanation, ini-explain niya, or it is a definition kung anong ibig sabihin ng made alive together with Christ. So, made alive together with Christ, ibig sabihin, by grace, we have been saved. Napatay tayo, pero binuhay tayo muli ng Diyos. Salvation by grace. So, made alive together with Christ means salvation by grace. We are saved. We are saved. Now, we have been dead, but by the grace of God. So, kung titignan natin dito, sabi dito, you have been. Again, this is the verb I me, na ibig sabihin talagang, you are, ikaw na to. O, patay ka noon, pero ikaw na ito. Buhay ka na spiritually. You are now alive. In that will forever be. At yun yung magpakailanman na katayuan mo. Hindi na magbabago yun. Kasi, kung titignan natin, you have been, the verb I me is a present active indicative. Present tense, ibig sabihin, continuous action. Indicative, ibig sabihin, that is a mode of reality. So, ito yung katotohanan na katayuan mo. Ano yung katotohanan na katayuan natin? You are saved. Ligtas tayo. We have been saved. We have been rescued. We have been dead in sin, but now, we are alive forevermore. Kaya kung babalik tayo sa verse 4, sa verse 5 rather, sa unang phrase, sabi doon, you are dead. Yung word na you are there is the verb I me. So, ibig sabihin in the past, ito yung katayuan natin, ito yung kwento ng buhay natin. Pero, when we are made alive together with Christ, nagbago na po yung kwento ng buhay natin. Hindi na po tayo patay spiritually, rather we are alive together with Christ. At ligtas na po tayo sa kamatayan because of sin. Yan po yung buhay natin. We are saved. Saved in the perfect passive ay pinapakita dito na yung kaligtasan na yon ay hindi po magbabago. At passive voice, ibig sabihin hindi po tayo yung nagligtas sa atin. But God save us. So, yan po yung Diyos natin. Our God is a saving God. Kaya, tingnan po natin mga kapatid, ito po yung katayuan natin. We are alive spiritually forevermore. Darating man yung buhay na yung time na mamamatay tayo physically, but that does not mean that we will also be dead spiritually. No. Kasi, we have been, sabi nga, ito yung katayuan na natin ngayon, buhay na buhay
spiritually. Kaya lahat ng mga Kristiyano ay buhay spiritually. Wala pong patay. Pero in maturity, siguro, doon lang tayo problema. There are a lot of things that we need to grow, but then always bear in mind, we are alive. Not because of what we have done, but because of the love of God and His mercy and as well as His grace. Shall we pray? Father, we thank you for your rich mercy, your great love, and your grace. Because of this, Ama, ay buhay kami spiritually. We thank you, Father, that even when we are dead in our trespasses and sin, we walk according to the course of this world, we live in the lust of our flesh. Yet you love us. Inibig niyo po kami. Binigyan niyo po ang aming Panginoong Hesus na siyang mamatay sa cross, malibing, at mabuhay muli para magkaroon kami ng buhay na walang hanggan at magkaroon kami ng kakayahan to walk in the newness of life. So Father, I pray that let this truth sink in the heart and mind of each one this morning. In Christ's name we pray. Amen. Amen.